Morning. Morning. This time naman po, hayaan niyo po buksan ko po muli ang ating passage doon po sa Psalm 24, verses 1 to 10. Hayaan niyo pong basahin ko po ang ating pag-aaralan sa umagang ito sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi. Psalm 24, verses 1 to 10. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga baha. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso, na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan, at hindi sumumpa na may kabulaanan. Siya ay tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katuwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Ito ang lahi ng mga nagsisihanap sa Kanya, na nagsisihanap ng iyong muka. Sa makatuwid bagay, ako, Selah. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan, at kayo'y mga taas. Kayong mga walang hanggang pintuan, at ang hari ng kalwalhatian ay papasok. Sino ang hari ng kalwalhatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan. Ang Panginoong makapangyarihan sa pagbaba. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan. Oo, magsitaas kayo, kayong mga walang hanggang pintuan. At ang hari ng kalwalhatian ay papasok. Sino itong hari ng kalwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo. Siya ang hari ng kalwalhatian. Selah. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Natandaan ko po nung college ako sa isa sa pinakamahirap na tanong na binigay sa amin para gawing essay po ay mula doon sa subject namin na philosophy. Hindi ko alam kung meron kayong philosophy subject nung college. Pero nung nagkaroon kami ng philosophy subject, actually excited ako noon dahil alam ko marami akong matutuklasan. And isa sa mga tanong na binigay sa amin doon sa subject na yun ay, who am I? Para gawing essay. Hindi mo naman pwedeng i-quiz yun. Who am I? At tinuro sa amin na isa to sa mga mahalaga, kung hindi pinakamahalagang tanong ng buhay. Lahat po tayo may tanong tungkol sa ating sarili at tungkol sa ating buhay. Depende po sa ating values, depende po sa ating subjective experiences, preferences, priorities or commitments. Mayroon ding mga priority kung ano ang kahalagahan ng bawat tanong natin. At the end of the day, ang point of reference sa mga tanong na ito, baga pag inisip natin parang will have yan. At yung bawat tanong natin ay nakatusok doon sa sentro ng will hub. Ang sentro lagi ay nakaturo sa atin. It all revolves around the individual, the self. Maging sa ministry, marami ring tanong ukol sa paglilingkod sa iba, sa ating kapwa. At sa pagsagot natin sa mga tanong, may mga pagkakataon na minsan napupunta po ang mga tanong doon sa mga bagay na may kinalaman sa felt or perceived needs ng ating kapwa. Again, it revolves around the individual. Hindi po natin sinasabi na hindi dapat tinatanong ang mga tanong na ito. Yung questions about self. Hindi ko sinasabi na bawal yun. Hindi ko rin sinasabi na masama. Kaso kung ang starting point natin ay ang ating mga sarili o ating pangangailangan, we might miss addressing the more important problems and issues in life. Dahil iniisip natin na ang solutions should always meet present
human needs. Sa kakafocus natin sa ating mga sarili, hindi na natin naitanong ang pinaka-importanting tanong na may impact sa buhay natin ngayon at sa walang hanggan. Panalangin ko po na sa pag-aaral natin ngayon ay matulungan po tayo ng scriptures na makita ang pinakamahalagang tanong sa buhay ng tao at sa mundo. Nawa ma-encourage din ang mga kapatid natin na may pinagdadaanan sa atin na may pag-aalinlangan na magpatuloy sa pagsasaliksik at sabay-sabay natin kilalanin ng Panginoon na nagbigay po sa atin ng buhay, nagbigay ng hininga para makatugon po tayo sa maayos na pagsamba sa harapan po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So umagang ito, kung ano po yung title natin, yun din ang tanong natin sa Scripture. Who is this King of Glory? Sino itong hari ng kalwalhatian? Pag tinignan po natin ang ating Bibles, buksan lang po natin sa Psalm 24, mapapansin po natin right next to the title Psalm 24, merong subscript sa ilalim or sa tabi nun na either naka-italics or mas maliit yung pagkaka-print. At nakasulat po doon sa Psalm 24 sa gilid or sa ilalim ay the King of Glory entering Zion, a Psalm of David. Ayon po sa mga scholars, ang background daw ng pagkakasulat ng awitin ito ay ang pagpasok ng kaban ng tipan or ng Ark of the Covenant noong panahon ni Haring David. Makikita daw ito sa 2 Samuel chapter 6 verses 12 to 23. Simula kasi sa Mount Sinai nang ibigay ng Panginoon ang tablets of stone at ginawa ang kaban ng tipan at ang tabernakulo. Hindi pa hanggang sa panahon ni David, hindi pa nakakarating doon sa dapat na resting place yung kaban ng tipan. So, from the time of Moses hanggang dito sa time ni David, kahit nakapasok na po sila sa lupang pangako, wala pa pong kalalagyan ang Ark of the Covenant. Ang meron lang yung tolda. Pero it moved from one place to another. So ngayon, sapagkat ang kaban ng tipan ay simbolo ng presensya ng Diyos, saan man sila magpunta, kasama nila itong kaban. In the mind of the Jews or the Israelites, ganito ang konsepto nila ng fellowship sa Panginoon. Saan man sila magpunta, whether in battle or whether they are also in rest, kasama nila kung saan sila magpunta ang kaban ng tipan ng Diyos. Kaso ang problema sa pananaw na ito, kung ikukumpara natin ang Psalm 24 sa kwento ni Haring David doon sa 2 Samuel chapter 6, sa second part kasi ng Psalm 24, parang papasok yung kaban ng tipan from battle. Ibig sabihin, lumabas ang kaban ng tipan from the promised land at muling pumapasok. Hindi ako convinced na based ito doon sa 2 Samuel chapter 6. Although you might read some scholars na ganun ang point of view nila. Meron ding nagsasabi that this was an entry of the Ark of the Covenant sa templo or celebration ito ng isang pangitain or pagpapahayag ng Diyos. Of course, all of these are speculations ng mga scholars. What is clear is that sinasagot ng awitin ang pinaka-importanting tanong sa balat ng lupa. And David makes an absolute or ultimate proclamation dito sa verses 1 and 2 regarding yung questions that we have. Sabi po niya sa verses 1 and 2, the earth is the Lord's and all it contains.
Sa ibang versions, and the fullness thereof. The world and those who dwell in it, for He has founded it upon the seas and established it upon the rivers. As we read yung Book of Psalms, and as we continue studying yung Book of Psalms, gusto ko pong i-pinpoint before we continue itong explanation ng verse 1 and 2. Whenever we read yung Book of Psalms, mapapansin po natin na marami sa mga tula, marami sa mga awitin arranged in parallels. Meron siyang sasabihin sa first verse na parang inuulit niya sa second verse. Pero iba naman ang anggulo, pero pag pinagsama-sama natin, isa lang ang ibig niyang sabihin. Ang tawag po doon ay parallelism or parallels. Ganon ang pagkakasulat nila sa mga tula para maging buo ang diwa ng kanilang sinasabi. Katulad dito sa verses 1 and 2, isa lang naman ang ibig sabihin. Pero, mapapansin natin, iba't ibang anggulo ang pinapaliwanag ng bawat verse. The earth is the Lord's, and all it contains, sabi ni Haring David. At ito yung proclamation niya ng kung sino ang gumawa sa mundong ito. Kung sino ang lumikha. Ang Psalm 24 ay categorized po as a liturgical psalm. Liturgy means words used in worship, or words said in worship. Ginagamit ito ng mga Hudyo sa kanilang panambahan at pinakikilala ang Diyos at ang kanyang mga katangian. Ang Lord na pagkakagamit dyan, kapag doon sa ating mga kapatid na nagno-notes at minimilugan yung mga Bibles nila, ang salitang Lord dyan o Panginoon, sa original language ay Yahweh. Ito po ang pangalan ng Panginoon, katulad ng binanggit ni na kapatid na si AJ kanina. Ito po ang pangalan ng Panginoon na binigay niya sa kanyang bayan. This is the same term na ginamit niya po sa Genesis chapter 2 nang likhain niya ang langit at lupa at ang tao. At doon din sa Exodus 3 nang magpakilala ang Panginoon kay Moises. Si Yahweh ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, sabi ni Haring David. At dinugtungan niya yun. And all it contains. Itong all it contains, or the fullness thereof, it means lahat po ng hangin, lahat ng tubig, lahat ng lupa, lahat ng ibon na lumilipad sa himpapawid, lahat ng hayop na maliit at malalaki sa lupa, bawat insekto na gumagapang na makikita natin sa mga dahon at sa mga halamanan, bawat isda at iba't ibang lamang dagat na makikita sa mga karagatan, sa ilog, sa lawa at latian, bawat halaman at punong kahoy, pati ang kanilang mga bunga, pati yung mga binhi doon sa gitna ng bawat bunga, bawat butil ng buhangin, bato, burol, bawat bundok, bawat mineral, metal at iba't ibang material ay sa Panginoon. Yun ang sinasabi ni Haring David dito. Baka iniisip ko natin, Pastor, patinin ba ang aming mga cellphone? Ang aming kotse? Ang aming bahay? Aming trabaho? Ang aking motor? Hindi po ba tao ang gumawa sa mga bagay na ito? Yung tanong niyo po is the implication nung ibig sabihin ni Haring David. Bigyan po natin siya ng analysis ngayon. At hayaan niyo pong ibalik lang natin yung tanong. Meron po bang bagay o material na ginamit ang tao sa paggawa ng cellphone, kotse, computer, motor, o yung trabaho natin na wala sa mundo? Meron po ba? Wala. Di ba? Wala. Because man does not have the ability to create out of nothing. He cannot create ex nihilo. Therefore, the earth is the Lord's and all it contains. There is nothing in this world that is not His. Everything is His.
He is the owner. Yun ang dapat natin maintindihan at yun yung sinasabi ni Haring David. Siya ang owner. He is the rightful owner of all things. Ganito rin po ang testimony ng Psalm 50 verses 10 to 12. At dito, mas direct ngayon ang writer. Sabi niya, sa Psalm 50 verses 10 to 12, "For every beast of the forest is mine, the cattle on 1,000 hills. I know every bird of the mountains, and everything that moves in the field is mine. If I were hungry," sabi ng Panginoon, if I were hungry, kung nagugutom lang ako. Pero di ibig sabihin na nagugutom ang Panginoon. If I were hungry, I would not tell you. For the world is mine, and all it contains. The same words na ginamit ni Haring David dito. The world is mine and all it contains. Pati po ang tao na nilalang sa larawan at wangis ng Diyos ay pagmamay-ari ng Diyos. Sabi dyan ni Haring David, the world and those who dwell in it. The world, ang pinatutukuyan po niya dyan, ay yung sanlibutan. All the land that is dwellable, lahat ng lupa na tinitirhan natin, saan man tayo located, whether sa Asia tayo, Middle East, nasa West tayo, whether it be in Canada, North America or South America, or Africa, or Australia, or Europe, all the land that is dwellable, the world, hindi lang yon, and those who dwell in it. Sino itong mga those who dwell in it? Tayo yun. Ang description sa atin dito sa Psalm 24 ay earth dwellers. And yet, ang isipan na, ito wala na sa notes ko, bigla akong naisip lang. Hindi tayo makakontento. Binigay sa atin ang mundo. And itong mundo na ito ay nilikha ng Diyos para dito tayo manirahan. And yet, hindi makontento ang tao kung saan nag-iisip na titira. Meron sa buwan, meron sa Mars, meron pang kung ano-anong madidiscover sila, baka dwellable doon, backward tayo pumunta. Sige, subukan nyo na. Pero dito ang pamunuan ng tao. Yun ang kalooban ng Diyos. Earth dwellers. At ganito ngayon ang implication ng awiting ito. Ang Diyos po ang landlord, siya ang owner ng lahat ng bagay. All inhabited land are His property. Pati ang mga nakikitira, tayo yun, ay pagmamay-ari niya. See the difference? Tayo, sa batas natin, it does not follow na porket ikaw ay landowner, pati yung tumitira sa'yo o nakikitira sa'yo, property mo. Does not follow. Hindi ganun yun. Hindi ganun ang batas natin. Sapagkat may kanya-kanya tayong rights, di ba? May equal rights sa bawat tao. Pero dito, from the point of view of God, because I own all things, I created all things, and the fullness thereof, all the treasures in this world, even those who dwell in the land that I created, I gave them life, I gave them breath, even they are mine. Pati ang mga nakikitira ay pagmamay-ari niya. Ang ating hininga at buhay ay sa Kanya. He has ownership over our very lives. Sa panahon po natin ngayon, usong-uso ang mga ganitong mga salita. This is my life. Diba? My body, my choice. As if tayo ang nagmamay-ari sa sarili natin. And so, ano ngayon ang implication dahil my body, my choice? Ano ang implication ngayon dahil this is my life? Anong ginagawa natin? Gagawin natin ang gusto natin. Wala tayong pakialam kung may Diyos.
Gagawin natin yung gusto natin. Papagalaw natin ang ating katawan kung kani-kanino. Papagalaw natin ang ating mga sarili kung kaninong doktor. Papabago natin ang gusto natin sa katawan natin. Ayon sa kagustuhan natin, gagawin natin ang lahat ng gusto natin. Yun ang implication nun. But scriptures tell us that life is a gift from God. And our body is a gift from God. Galing ito sa Kanya. Galing ako sa Kanya. Galing tayo sa Kanya. Siya ang nagbigay sa atin ng hininga at siya ang lumalang sa atin. Therefore, morally accountable tayo sa Kanya kung paano natin alagaan at ingatan ang ating kalusugan at mga sarili. Pati na rin ang mundo na ating tinitirhan. Hindi naman nabago po o napalitan ang mandato natin from Genesis chapter 1, verse 28. Sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Sinasabi sa atin ng mga liberal na mga ideologists na ang problema natin ay overpopulation. Rubbish. That's rubbish. Sabi sa Genesis 1, sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply and fill the earth. It is a blessing to populate the earth. Blessing yun. Tapos anong gusto sabihin sa atin ng mga ayaw sa Diyos? Hindi, overpopulated tayo. Hindi, gahaman lang kayo. Yun lang yun. Simple. Gahaman lang ang tao sa kanyang kasalanan. Pero it is a blessing from the Lord to populate the earth and to subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth. Baka bigla niyong tirahin yung mga teacher niyo, ha? Na medyo may pagka-ideologist, mga estudyante, dahan-dahan lang. Ang tinuturo natin dito ay ang pangako ng Panginoon at kung ano yung blessing niya. Pero kung binigyan ka ng mga teachers mo sa school ng essay, okay lang, sabihin niyo yung nasa isipan niyo, yung mga natututunan niyo mula sa scriptures. Pero hindi natin tinuturo na maging bastos. Ibang usapan niyo. Morally accountable po tayo sa Panginoon. After David states God's ownership over all things, he continues to give yung reason why God has rightful claim over everything in this world. Sabi po niya sa verse 2, He has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Gamit ang kanilang understanding ng ancient cosmology nung panahon nila, ang sinasabi ni Haring David ay mahusay na engineer ang Diyos. Yun lang yung sinasabi niya dito. Paniwala nila na itong nung unang panahon kasi, sa ilalim po ng mundo natin, may tubig daw. At makikita natin ito sa Genesis 1. Pag binasa natin yon, ang sinasabi sa Genesis 1, ang likhain ng Diyos ang lahat. Sabi dyan, the earth was formless and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Wala pang form ang earth. At ginagawa pa lang, nagsisimula pa lang ang Diyos sa creation. Sabi dyan, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Ano raw ang ginawa ng Diyos para maging secure ang mundo natin? Sabi ni Haring David, He has founded it upon the seas. Yung, gusto ko pansinin lang natin yung verb na ginamit dyan, has founded, na nasa perfect tense. Ibig sabihin, nung tinatag niya ang mundo sa pasimula, yung effect or yung impact ng pagkakatatag niya sa mundo, hanggang ngayon, nararamdaman natin yun at kitang-kita natin yung effect nun sa atin. In other words, secure tayo. Hindi tayo tatangayin. Hindi tayo mawawala sa axis, kumbaga, kung science ang pag-uusapan, at paghahambingin natin yung science natin ngayon versus sa cosmology nila, hindi matatangay ang mundo, hindi siya mawawala sa kanyang axis. Hindi lulubog ang mundo, hindi siya masisira. Yun yung ibig sabihin ni Haring David. At Diyos lang, eto pa, ang paksa ay Diyos. Diyos lang ang nakakaalam kung paano ito ginawa.
Hanggang ngayon, hindi alam ng tao kung paano nasa axis ang mga planets. They can only explain, may magnetic field, ganyan, ganyan, ganyan. Pero no man has ever replicated that. May mga scholars na nagsasabi na naman, in explaining itong psalm na ito, itong awiting ito, may mga scholars na nagsasabi na nakikipag-engage din daw si Haring David sa kultura ng panahon nila. Siyempre, nandun na sila sa loob ng Promised Land. Ang Promised Land po ay nasa Kanaan at maraming karatig bansa dyan. Sila ay, kumbaga, dumating sila dyan, nakipaglaban, nanalo dahil sa kamay ng Panginoon. At the same time, siyempre, dahil pumasok ka dyan, ang reality dyan ay marami kang kaaway. Marami kang kaaway. Pero kalooban din ng Panginoon, lahat yan plano ng Panginoon para sa kanila. So ngayon, nakikipag-engage ngayon si Haring David sa kultura ng mga Canaanites. Sa original language kasi, ang salitang ginamit dito sa seas and rivers ay pangalan daw ng makapangyarihang Diyos-Diyosa ng mga Kananita. Sila ay mga gods of the underworld. Ang pangalan po ng Diyos-Diyosa nila sa mga karagatan ay si Prince Yam. At yung pangalawa doon sa mga ilog at baha ay si Judge Nahar. So, tandaan lang po natin si Prince Yam at saka si Judge Nahar. Sila ang may hawak ng mga ilog, baha at mga karagatan. Yung kalaliman. At dito sa Psalm 24, sinasabi ni David na walang ibang Diyos-Diyosan ang mas makapangyarihan kay Yahweh. Ginamit lang niya dahil nakikipag-engage ngayon si Haring David sa mga religion ng mga Canaanites. Etong Diyos, sinasabi ni Haring David, yung mga Diyos-Diyosan niya, hindi naman Diyos-Diyosan yan. Hindi man Diyos yan eh. Forces of nature sila. Ay, anong ilog oh? Kita mo, paano naging person ng ilog? Hindi maaaring maging Diyos yan. Ang mga karagatan, oo, nakakatakot. Totoo yun. Ang kalaliman, hindi pa na-explore na tao. Pero, kahit nakakatakot yan, force of nature pa rin yan. Yun yung pinipunto ni David dito. Ang karagatan at baha at mga ilog ay mga forces of nature, not gods, and they serve Yahweh. They are servants of Yahweh. Hindi mga Diyos-Diyosan yan. Nature yan, and ginagamit ni Yahweh yan. So dito makita natin, Yahweh is not just God of Israel. He is also Almighty Creator. Who is this King of Glory? Verses 1 and 2. He is Yahweh, the owner of the world, because He created it. He is Yahweh, the owner of the world, because He created it. And because Yahweh owns the world, because He created everything in it, including us, earth dwellers, and our lives, here is the next most important question. Dahil siya ang ultimate owner, siya ang landlord, how do we now commune with our owner? How do we have fellowship with Him? Yun yung importanteng tanong. Sa panahon natin ngayon, sinasagot nila itong tanong na ganito. Many roads lead to God. Especially pag nanood tayo ng mga past episodes ni Oprah at saka yung mga mahilig sa Eastern religions, ang sasabihin nila, many roads lead to God, or there are many religions or faiths para makilala ang Diyos. Not so. Dito pa lang sa scriptures, it was an ancient or important question para sa kanila kung paano ka makikipag-fellowship, paano mo makikilala ang Diyos, paano ka makikipag-commune sa Kanya. At dito sinasagot ito ni Haring David. Verses 3 to 6. Who may ascend into the hill of the Lord, and who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully. He shall receive a blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. This is the generation of those who seek Him, who seek your face, even Jacob, Selah. Dito sa verses 3 to 6, makita po natin yung qualifications ngayon ng paglapit sa Panginoon at ang pakikipag-fellowship sa Diyos. In the Old Testament, so sabi ni Haring David po sa verse 3, who may ascend into the Lord of
who may ascend into the hill of the Lord, and who may stand in His holy place. Dito, tinutukoy ni Haring David na holy place ay ang tabernakulo. Hindi pa nagagawa ang templo. Wala pa yun. So, wala pa si Solomon eh. Diba? Ang first temple ay ang gumawa si Solomon. So, wala pang templo. Although, nakapasok na sa bayan, pero ang dala-dala po nila ay yung tabernakulo na nakuha nila kay Moises. So, ngayon, this tabernacle is na kung saan nandun sa loob yung kaba ng tipan, ang tinutukoy niya na holy place. And ang kinalalagyan nito ay sa Mount Zion. Wala pang templo. This was the place in which God was pleased to reveal Himself to His people. At ganito raw ang qualifications ng taong aahon sa bundok ng Panginoon para sumamba sa Kanya at makipag-fellowship. Verse 4, He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and not sworn deceitfully. Himay-himayin lang po natin yan. Although hindi po ito exhaustive, kailangan natin siguro lagyan ng asterisk sa gilid na hindi ito exhaustive list ng mga requirements or qualifications ng Panginoon sa pagharap sa Kanya. Pero ito po ay comparative list na binibigay ni Haring David. Hindi ito parang listahan na, halimbawa, mayroong gatekeeper, tapos sisiyasatin ka, ito, check, okay ka, okay, or may clean hands ka ba, ganyan, no? Interviewin ka, ay, wala, may record ka, X. So, hindi ka pwede. Hindi siya ganon. Hindi yun ang objective ni Haring David. Ang objective dito ay, ito pong listahan na nandito ay personal na tungkulin po natin sa harapan ng Diyos. Uulitin ko, personal na tungkulin natin ito, na suriin ang ating mga sarili. Hindi natin maaaring ipasa ang responsibilidad ng self-examination sa iba. So, isa-isahin natin. Number 1, he who has clean hands. This represents po yung ating mga gawa. Ibig sabihin, walang bahid ng kasamaan. So, action siya. Pangalawa, and the pure heart. Itong pure heart na ito ay may kinalaman po sa motives, sa commitments natin. Sa Bible, pag pinag-usapan ng puso ng tao, kasi sa panahon natin ngayon, pag pinag-usapan ng puso, ang nasa isipan natin emotions. Ay, heart kita. Ay, small heart. Ay, big heart. O kung ano man, o kung ano pa yung simple na yan. Pero lahat yan ay may kinalaman sa emotions natin. How we feel about the other person. In the Bible, when we talk about the heart, it is not about how we feel, how close we feel to the other person, or hindi ito may kinalaman sa relationships. Ang pinag-uusapan pag heart sa Bible ay the seat of commitments. Priority. Sino ba ang may priority sa buhay natin? How are we committed to that? It shows yung motivations natin, yung attitudes natin, and our thoughts. Mga bagay na hindi nakikita ng ating kapwa. Mapapansin natin ang Diyos ay hindi lamang concerned sa panlabas, yung actions. Sabi niya, he who has clean hands. Tumigil pa siya doon? Hindi. And the pure heart. Hindi sapat sa Diyos yung appearance of holiness lang. Hindi sapat sa Diyos na nagdi-display ka lang ng holiness. It doesn't end with outside actions. He is concerned with our heart as much as He is concerned with our hands. Pagkatapos niya ibigay ang dalawang positive qualifications, this is now followed by 2 negative qualifications din. So number 3, who has not lifted up his soul to falsehood. Who has not lifted up his soul to falsehood. Sa ibang translations, ang sinasabi po ay ganito, who has not lifted up his soul to vanity. Baka ganun yung translation sa inyo. At meron namang iba na ganito ang sinasabi, who has not lifted up his throat to idol or emptiness. Yun yung literal translation sa original language.
who has not lifted up his throat to idol or emptiness. Bakit ganon? Bakit sinasabi, anong kinalaman nito sa lalamunan ko? At anong kinalaman ng lalamunan ko sa mga rebulto? Kasi yung salitang vanity or falsehood dyan sa original language ay ang salitang ginagamit nila sa mga idol, sa mga rebulto. And it is the same word na ginagamit sa emptiness. Ngayon, anong connection nun? Ganito yan. Sa Bible, pag pinag-uusapan ang lalamunan ng tao, ang lalamunan po ng tao ay pwedeng maipaliwanag sa dalawa. One, ang lalamunan natin ay ine-expose ang heart natin. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Doon lumalabas kung ano yung pinahahalagahan ng puso natin, doon lumalabas yun. That's one. Number two, pagkain ka ng kain, ano ine-expose niyan? Yung appetites mo. Pagnanasa mo. So ngayon, paano natin ipapaliwanag to? He who does not lift up his throat to idol or emptiness. May kinalaman ngayon ito sa mga desires natin, mga pagnanais o pagnanasa, at mga pinahahalagahan. Ibig sabihin, itinaas ko ba ang aking kaluluwa sa isang Diyos-Diyosan na ako ang gumawa? Inilipat ko ba ang aking lalamunan sa mga walang kabuluhang bagay? Or inilapit ko ba ang aking lalamunan sa mga walang kabuluhang bagay? At pinagnasaan ito. Loyal ba ako sa Panginoon? So yun. 4. And has not sworn deceitfully. Itong has not sworn deceitfully ay may kinalaman po doon sa pagsabi ng totoo. May kinalaman ito sa ating bibig. Sa ibang translations ng Bible, mas explicit siya ngayon. Sabi dyan, and have not sworn to the deception of their neighbor. So ngayon, pag ininterpret natin, siniraan ko ba ang aking kapwa? At nagsabi ba ako ng kabulaanan laban sa kanya? Eh, pastor, kasi siya nauna eh. Siniraan niya ako. Siniraan ko rin siya. Hindi ako. Sa Panginoon. Nilinlang ko ba ang aking kapatid? So, dalawa yan. Siniraan ko ba ang aking kapwa at nagsabi ng kabulaanan laban sa kanya? At pangalawa, nilinlang ko ba ang aking kapatid? Sa makatuwid, ang concern ng Panginoon, ang concern ng lahat ng haharap sa Kanya, ay kailangan matuwid. It's all about righteousness. Malinis na kamay, dalisay na puso, tunay na pagsamba, tapat na pananalita. Ganito tayo tinawag ng Diyos. What we need to understand is that ang pagiging malinis, ang pagiging dalisay, ang pagiging tunay o tapat sa pagsamba at tapat sa pananalita, hindi po tayo ang nagde-define. We do not give meaning to these things. It is God who defines the qualifications in His Word. Hindi tayo. Kaya it will not hold water when we say all roads lead to God. Kasi ang mga qualifications para makaahon ka sa bundok ng Panginoon at makaharap sa Kanya, siya po ang nagbibigay kung ano ang mga definitions at qualifications. Hindi tayo. Sabi po sa Psalm 119, 1-4, verse 9. Ang Psalm 119 po ay ang awitin na
It is the longest actually na psalm sa Bible. And it declares the law of God at impact sa buhay natin. So sabi dyan sa Psalm 119, 1-4, how blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. How blessed are those who observe His testimonies, who seek Him with all their heart. They also do no unrighteousness. They walk in His ways. Mapapansin na naman natin yung mga parallelism. You have ordained your precepts, sinasabi dyan. Who has ordained? The Lord. Ano itong mga precepts? Lahat ng inutos mo, itinalaga mo that we should keep them diligently. And then, talon tayo sa verse 9. The psalmist caps itong blessings na ito in following the law of the Lord. Sabi niya sa verse 9, how can a young man keep his way pure? How? How do we follow? How do we keep our hands clean? How do we follow itong qualifications sa Panginoon? Yung malinis na kamay, dalisay na puso, tunay na pagsamba, tapat ng pananalita. How? By keeping it according to your word. Diyos ang nagbibigay ng definition. The law is the declaration of God's righteousness. So if we are to commune with God, we should keep it according to His law, according to His word. Hindi according sa feelings natin. Hindi according sa opinions natin. Minsan, pag may mga nagtatanong sa akin at natatamaan sila sa mga sagot ko, hindi ako sumasagot, especially when it comes to teaching, hindi ako sumasagot according to opinion. At minsan nasasaktan yung mga kausap ko. Pero I hope to understand. Whenever na pag sumagot ako, lalo na kapag may kinalaman sa salita ng Panginoon, it is not according to opinion. And I am not there for debate. Kung meron kang problema sa sinabi ng salita ng Panginoon, ang problema mo ay sa landowner. Ang problema mo ay sa Creator, hindi kay Pastor. And I hope that is clear. Hindi ako ang problema nyo. Ang problema nyo ay kung ano pagkakaintindi natin sa salita ng Panginoon at kung willing tayo na sumunod o hindi. And so, etong qualifications ay hindi based sa feelings o opinions ng tao. It is based on His Word. At ganito ang expectation sa atin kung paano tayo mamuhay sa Kanyang harapan. David continues sa verse 5. Sabi niya dyan, He. Sino itong He? Itong He na ito yung sumusunod doon sa qualifications. Dahil sumunod siya sa qualifications, ano daw? He shall receive a blessing from the Lord and righteousness from the God of His salvation. Consistent ito sa other parts of Scripture. Totoo naman, ang Diyos hindi naman, ano yung tawag nila doon? Hindi siya, ano yung stingy sa Tagalog? Kuripot. Hindi siya kuripot sa pagpapala. Sabi niya, and thou he shall receive a blessing from the Lord and righteousness from the God of His salvation. Consistent ito sa Psalm 5:12. Sabi po, for it is you who blesses the righteous man. O Lord, you surround him with favor as with a shield. Sila na malinis ang kamay, sila na dalisay ang puso, sila na may tunay na pagsamba at tapat na pananalita ang pinagkakalooban ng Diyos ng kanyang approval. Ang salitang righteousness dito sa verse 5 ay sa original language po ay ang salitang vindication. Sa isip natin kasi pag sinabing vindication, parang pagganti. Diba? Paghihiganti. Pero hindi. It is an old word na ganito ang ibig sabihin ni Haring David. Ang mga tapat sa Panginoon ay pagpapalain at makaaasang tatanggap ng confirmation sa Panginoon. Ng patotoo, ng maayos na pagtatanggol
Ipagtatanggol niya sila. He will ultimately confirm them. Iingatan niya sila. So that in the end, mapapatunayan na sila ay tuwid. So siya mag-iingat sa kanila. Yun yung ibig sabihin ng vindication. Hindi lamang present yan hanggang sa huli. Siya ang mag-iingat sa kanila. Hindi niya sila pababayaan. And then he adds sa verse 6, kung sino ito. Sino itong mga taong ito? Sabi niya, this is the generation of those who seek Him, who seek your face, even Jacob, Selah. Or sa Hebrew, yung salitang Selah, at makikita natin yan from time to time sa pag-aaral ng Psalms. Ibig sabihin niya ay pause. Pwede siyang parang, sige, pause, tigil muna tayo dyan habang tumutugtog ang music. Or pwede rin na pause yan, both sa background music at saka sa umaawit. So pause tayo lahat, silence, parang gano'n. There's silence, there's peace. Parang gano'n. Wala mo nang kakanta, wala mo nang tutugtog. So sino ngayon itong tapat sa Panginoon? Sabi dyan, sila po ang lahi na nagsisihanap sa Diyos. Sila ang naghahanda ng kanilang mga sarili at lumalapit sa Kanya. Kung ano naman. Kung ikaw ay lalapit sa landowner mo, abay mag-ingat-ingat ka sa sasabihin mo. Di ba? Kung ikaw yung isipin mo at ikaw yung tenant at may landowner ka, hindi ka pwedeng basta lumapit na lang at kung ano-ano na lang ang lalabas sa bibig mo. Maghahanda ka. Hindi ka basta lalapit na lang at sasabihin mo kung ano-ano yung gusto mo. Landowner yan eh. Landlord mo yan. Kailangan maayos ka. Maayos ang pakikipag-ugnayan mo sa creator mo. Tayo nga, presidente lang eh. Nagbibihis pa tayo. Pupunta lang sa Senado. Tingnan mo lahat naka-Amerikano kahit ang init sa Pilipinas. Diba? Ang mga hurado natin, haharap ka sa judge. Diba, kailangan maayos yung kasuotan mo. Ito, haharap ka sa manlilikha. Kailangan maghanda ka. And He has set in place how we ought to prepare. At anong description niya doon sa mga naghahanda? Sila yung nagsisihanap sa kanyang mukha. Sila yung naghahanda ng kanilang mga sarili na lumapit sa Kanya. And it is interesting yung pagkakagamit ng pangalan na Jacob dito. Ang pangalang Jacob ay ginagamit kapag nagpasaway ang Israel. Diba? Pinalitan ng Panginoon ang pangalan ni Jacob. Sabi kay Jacob, diba? Pagkatapos niya makipag-away doon sa anghel, diba? Sabi, from henceforth you are called Israel. Diba? Pero pangalan na binigay sa kanya ay Jacob or deceiver. Mandilin lang. Ang ginamit dito, Jacob. So kapag nagpapasaway ang Israel, ang tawag sa kanya ay Jacob. It seems na si Haring David, nung sinulat niya ito, may ginawang kalokohan ang Israel. At alam niya na ang bayan ay hindi karapat-dapat na humarap sa Panginoon. Nevertheless, dahil siya ang hari at siya ang nagre-represent sa bayan, alam niya na kailangan nila ang pagpapala ng Panginoon. Although hindi sila karapat-dapat na humarap sa Kanya. So habang sinusulat niya ito, alam niyang nangangailangan sila ng biyaya ng Panginoon. At aware siya dahil hindi sila qualified. So hinahanap-hanap niya ngayon ng Panginoon bilang representative ng bayan. At hinahanda niya ang kanyang sarili. Which leads us doon sa second point. Sa verses 3 to 6. So who is this King of Glory? Verses 3 to 6. He is Yahweh, the Holy One, who requires righteousness so we can commune with Him. He is Yahweh, the Holy One, who requires righteousness so we can commune with Him. So, when God's people commune with Him, He protects them and keeps them
to the very end. What does this look like now? When God keeps His people, and they are able to commune with Him from now, at sinabi ni AJ kanina, magpakailan-kailan pa man, what does this look like? What does this eternity of fellowship with the God of grace, the God of righteousness, the creator and owner of the heavens and the earth look like? What does this fellowship look like? Verses 7 to 10. So dyan sa verses 7 to 10, ang third point natin, so who is this God? Who is this King of glory? He is Yahweh, the powerful, victorious warrior king. He is Yahweh, the powerful, victorious warrior king. Sabi dyan, lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory. Dito sa last section na to, sa verses 7 to 10, maingay na maingay. Mula sa loob ng pintuan ng bayan, imagine natin nandun tayo sa loob ng bayan. At maraming tao nasa daan. Hanggang doon sa labas ng bayan, hanggang doon sa labas ng pintuan ng bayan, ang daming tao. Maingay na maingay, masayang masaya, dinig ang sigaw ng mga, at ang lahat ng mga taong ito, pati tayo na nandoon, assume natin, ang lahat ng nandoon ay mga nag-qualify na humarap sa Panginoon. At nakakabingi ang kasiyahan nila. Ayon sa mga scholars, ang background dito ay makikita sa mga tula raw ng mga Kananita. Ang Diyos-Diyosan ng mga Kananita ay si Baal. Mababasa natin yun, especially sa kwento ni Samson, di ba? Si Samson po ay nagpunta sa templo. Ito yung last niya. Ito yung last attempt niya para ma-defeat ang mga Philistines. At nandun siya sa templo, di ba? Templo ni Baal. Si Baal po ay Diyos-Diyosan na kalahating isda yung pambaba at halimaw yung pantaas. At sinira niya yung templo ni Baal at libo-libong mga Philistines ang napatay ni Samson. Pero dito, sinasabi ng mga scholars na makita raw itong last section na ito doon sa yung background nito, doon sa mga tula ng mga Kananita. Doon sa tula na yun, sinabihan ni Baal ang mga Diyos dahil natakot sila nung dumating si Judge Nahar at saka si Prince Yam, si Rivers and Seas at saka si Rivers and Seas nung dumating sila. Natakot daw sila. Natural, nakakatakot talaga. Lalo na kapag nasubukan mong baybay ng mga karagatan. Natakot daw ang mga Diyos sa kanilang dalawa. At ganito yung nakasulat sa kanilang tula. Share ko lang sa inyo para alam din natin ano yung nakasulat sa mga tula ng mga sa literature ng iba. Sabi dyan, lift up, O gods, your heads from upon your knees, from upon the thrones of your princeship. Parang similar, no? Pero dito sa Psalm 24, lahat ng Diyos-Diyosan sa mundo ay walang binatbat kay Yahweh. Ang Jerusalem po ay dating Jebusite or Canaanite city. Noong panahon ni Abraham. Naging city of God ito, hindi city ni Baal, kundi naging city of God ito, hindi dahil sa kamay ng kung sinong tao, kundi dahil sinakop ito ng Panginoon. Sinakop ito ng Panginoon sa mga Kananita. So anong binatbat ngayon? Noong unang panahon kasi, mapapatunayan mo na totoo ang Diyos mo kapag nanalo ka sa mga tawag dito, mga battle, warfare. Pag hindi ka sinakop at ikaw ang nanalo, ibig sabihin, magaling ang Diyos mo. So ngayon, ano nangyari? Sinakop ng mga Israelita ang Jerusalem. At naging city of God ito.
So naging tagumpay ang Diyos. Ano nangyari kay Judge Nahar? Anong nangyari sa mga Diyos-Diyos ng mga Kananita? Nawala. Wala silang binatbat. Bagsak sila. So ngayon, at bukod doon, nung simula na ito ni Haring David ang kanyang tula, ang sinasabi lang niya, itong si Judge Nahar at saka si Prince Yang, mga forces of nature lang yan. They are simply forces of nature serving Yahweh. So ngayon, tagumpay ang Diyos sapagkat tinupad niya ang pangako niya kay Abraham at tagumpay siya sa mga Kananita. Dahil tagumpay siya sa mga Kananita, bagsak ngayon ang lahat ng Diyos-Diyosan ng Kanaan. Asaan ang Kanaan ngayon? Wala. So sinalubong ngayon, punta tayo dito sa last section. Sinalubong ng mga matutuwid ang kanilang Panginoon sa pintuan ng banal na lungsod. At masayang sinisigaw. Ano daw yung sigaw? Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Lift up your heads. Taas nyo ang inyong mga ulo. Taas noo. Tapos may pasigaw na nagtatanong, who is this King of glory? May sumagot doon sa kanan. Who is this King of glory? Tapos kayo naman, may sumagot dito sa kaliwa. The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Napakaganda. Ganyan ang pagsasama na pinapangako ng Diyos sa mga matutuwid. Puno ng confidence, puno ng kasiyahan. Nagsasama-sama ang lahat para salubungin ang kanilang Panginoon. Pero matanong ko lang, kanina sinabi natin na sila na may malinis na kamay, dalisay na puso, tunay na pagsamba at tapat na pananalita ang pinagkakalooban ng Diyos ng kanyang approval para lumapit sa Kanya. I guess this is time para tanungin natin ang ating mga sarili, the important questions that the psalmist has given us. Kamusta po tayo sa ating pagsaliksik? Mayroon po bang pumasa sa atin? The Word of God tells us na wala. Hindi ko sinasabi ito dahil baka isipin nyo may natanggap akong balita tungkol sa inyo. Subjective kumbaga. O may nakita ako sa social media. Hindi po. The basis kung bakit wala sa atin ang pumasa. At hindi rin kayo pumasa at hindi rin ako papasa. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, there is no one who does good. Absolutely. No one who does good. God has looked down from heaven upon the sons of men to see if there is anyone who understands, who seeks after God. Every one of them has turned aside. Together they have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Psalm 53, 1-3. At baka kung familiar kayo sa Romans, makikita rin yan sa Book of Romans. At dahil dito, wala sa atin ang maaaring lumapit ng dahil sa ating mga gawa o kakayahan. Hindi tayo maaaring lumapit sa Diyos, sa ating Panginoon, dahil lahat po tayo nagkasala. But God is good and faithful. Sa kanyang kagandahang loob, pinahayag niya ang kanyang katuwiran sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Siya ang naging katuwiran para sa atin upang maibilang sa atin ang kanyang katuwiran at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hindi maaaring magkaroon ng kapatawaran kung hindi tayo maibibilang na matuwid sa kanyang harapan. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans 4, 3-8. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now to the one who works, kung iisipin natin na sa pamamagitan ito ng gawa, his wage is not credited as a favor, hindi yung grace or favor. But ano yun? Sweldo yun, upa yun, as what is due. But to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness.
Just as, ano sabi niya dyan? Romans 4:1-8. Just as David also speaks of the blessing on the man to whom God credits righteousness apart from works. Sabi daw ni Haring David, blessed are those whose lawless deeds have been forgiven and whose sins have been covered. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. Tunay nga na pinagkaloob ng Diyos ang kanyang katuwiran. Pero hindi doon sa nag-iisip na maibibilang sila na napawalang sala sa pamamagitan ng gawa. Hindi. Lalapit tayo sa pamamagitan ng pananampalataya na ang Diyos ay nagpapawalang sala at nagpapatawad. It is not through works that we gain favor with God, but by faith. And when we seek God's face, mga kaibigan, kailangan lumapit po tayo sa Panginoong Jesus. Sa Kanya tayo lalapit. Dahil Siya ang umako sa ating mga kasalanan, sa ating binilang ang Kanyang katuwiran. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, natanggap natin ang approval ngayon ng Ama. And so let's come to Him in faith and humility. Ang awit 24 ay awitin na nag-a-address po ng mga pinakamahalagang tanong sa balat ng lupa. Sinasagot nito ang tanong kung sino ang nagmamay-ari ng mundo, kung kanino tayo lalapit, at ano ang pamantayan para makasama natin ang Panginoon sa walang hanggan. Itong awitin ay bahagi rin ng awitin na nagha-highlight ng buhay ng Panginoong Jesus at ang kanyang work of redemption. Pag pinag-aralan ang Psalm 24, magandang pag-aralan din ang Psalm 22, tsaka Psalm 23 na napag-aralan na natin in the past. Ang Psalm 22 po ay nagkukwento ng pagbaba at pagtubos sa atin ng Panginoong Jesus. Mababasa rin natin dito ang kanyang pagtitiis. My God, why have you forsaken me? Doon makikita yun sa Psalm 22. So Psalm 23, it refers to God's work in our present life. Dahil tinubos niya tayo, ang Psalm 23 ay tungkol sa pagmamahal niya sa atin bilang ating pastol at ang maingat na pangangalaga niya hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga dito mababasa rin natin that surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Psalm 24, what does it look like when you dwell in the house of the Lord forever? Ito yung future hope natin. Ang Psalm 24 ay yung pagpasok niya sa kanyang walang hanggang kaharian at ang pagsama natin sa kanya sa pagpasok ng kanyang sa kanyang tahanan. Noong una siyang bumaba, bagamat sinigaw ng mga tao, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Ang naging tingin lang nila sa kanya ay isang propeta. Darating ang araw na ang mga tunay na lumalapit at nagmamahal sa hari ang sasalubong sa kanya. At makikita natin na kasama niya ang libo-libong mga nilalang at hukbo ng langit. Maririnig natin ang sigaw para buksan ang mga malalaking gintong pinto. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Sa kabilang bahagi ng daan, malakas na nilang itatanong itong mga matutuwid. Itatanong nila, who is this King of glory? At sabay-sabay tayo magkakaisa na isasagot ang pagkilala natin sa Kanya. Hindi natin isasagot na siya ay isang propeta lang. Ang isasagot ng lahat ng humaharap sa Panginoon. Habang dumadaan siya sa ating harapan, ang sasabihin natin, the Lord of hosts, He is the King of glory. And as He leads us sa pagpasok natin sa banal na lungsod, doon magsisimula ang kapayapaan at ang kapahingahan sa unang araw ng walang hanggan. Selah. Mga kapatid, isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa tapat, mapagmahal at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.